kahigayunan nga nakabalik ko sa pagpagamit sa iya. So, I'm so happy o blessed nga ani ako karon nga magdayeg sa Ginoo. Ngo? Usa ko kanang worship leader before sa among church. Na undang mi kay tungod pud sa problema ra pud. So, salamaton ko sa Ginoo nga gihatag niya pagbalik ang higayon nga magpagamit ko sa iya. So, karon mga igsuon no, atong daygon ang atong buhi nga Dios na ay verse dire, Psalm 92:1, it is good to praise the Lord. Amen. Atong daygon og pasalamatan na atong buhi nga Dios, atong kantahan og sayawan. Amen. Ang atong Dios maayo sa tanang panahon o sa tanang higayon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord God, sa pagkamaayo sa mong kinabuhi, Lord. Daigon ka na mo sa mong tibok kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Atong Diyos maayo, iya kitang di atiman. Wala ta niya pasagde sa panahon sa atong kanisdanan. Mausama ng imong silingan, mausama ng imong higala, mausama ng imong hinigugma. Apa ng Diyos, walay pagkausap. Sing it! Hallelujah! Busa, sing it! Woo! Sing it! Sing it, hallelujah. Hala, sayaw, sige sayaw. Sayaw, isiya. Lukso, lukso, lukso sa kalipan. Ang atong Diyos, walay pagkausap. Ang atong Diyos maayo, ang atong Diyos maayo. Iya kitang giatiman, wala ta niya pasagde sa panahon sa atong kagulanan. Mausama ng imong silingan, mausama ng imong higala, mausama ng imong hinigugma. Apa ng Diyos, walay pagkausap. Sing it, woo! Sing it, sing it, hallelujah. Hala, sayaw, sige sayaw, sayaw, isiya. Lukso, hala, lukso, lukso sa kalipan. Ang atong Diyos, walay pagkausap. Busa, sing it, busa, sing it, woo! Sing it, sing it, hallelujah. Hala, sayaw, sige sayaw, sayaw, isiya. Ang lukso, sige lukso, lukso sa kalipan. Ang atong Diyos, walay pagkausap. Kaya atong Diyos, walay pagkausap. Kaya atong Diyos, walay pagkausap. Yes, Lord. Salamat, salamat, Lord God. Salamat, Lord God, sa mong pagkamaayo, Lord God. Kami magasimba, magaday kanimo karong tagon, Lord God. Walay babag, Lord God, nga dili kami magasimba, Lord God, karong kapuntagon, Lord God. Lord, salamat, Lord God. Hallelujah. Salamat, salamat. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan anong dahilan kung bakit ako'y hinilig mo't inala.
Jesus, sa pag-ibig mo ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mahusdahan ang kalawakan, hindi ko maunawaan anong dahilan kung bakit ako'y hiniling mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Lord. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Kami magsasaya, Lord God, sa piling mo, Lord God. Lord, salamat, Lord God. Thank you for everything, O Lord. Thank you for your goodness, O Lord God, sa mong pagkinabuhi, Lord. Lord, kanunay kami nga mapasalamaton diha kanimo, Lord God. Salamat, Lord God, sa kinabuhi, Lord God, nga magihatag kanamo, Lord. Sa imong mga kaanakan, Lord God, karon, Lord God, nagasimba diha kanimo, Lord God. Lord, bless them, O Lord God. Bless their lives, O Lord. Bless sila kanunay, Lord God, nga kanunay ka, Lord God, magapa-remind kanila, Lord God, nga simbahon kanila, O Lord. May mukhang center silang kinabuhi, O Lord. Lord, salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord God. Lord, ikaw ang among kusog, Lord God, sa among kinabuhi, Lord. Ikaw ang among kusog, O Lord. Wala kami mahimo, Lord God, kung wala ka sa among kinabuhi, Lord. Ikaw ang among kinabuhi, Lord God. Ikaw ang among kusog. Ikaw ang among tanan, O Lord. Salamat, Lord God. Hallelujah. Atong simbahon ang Ginoo, mga igsoon. Feel His presence today, O Lord God. Lord, mga igsoon, feel His Holy Spirit, O Lord God. Dahiga siya, O Lord. Ikaw ang among kusog, O Lord. Hallelujah. Ikaw ang kusog kanako, kanipayog dalang panan, ug buabot man ang problema, ay makapahimulan, ay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog, hallelujah. Ikaw ang kusog kanako, kalipayog dalang panan, hallelujah, Lord. Ug muabot man ang problema, walay makapahimulan,
praise you, Lord. Hallelujah. Takos ka, Lord God, nga among daygon, O Lord. Takos ko, Lord God, nga among pasalamatan, Lord daygon. Lord God, sa tibok namong kinabuhi, Lord God. Lord, nasayod ka na mo, Lord God. Kamong mga kasing-kasing, Lord God. Nagatiyuha kami kanunay, Lord God. Nagatiyuha kami kanunay sa imong balaang Espiritu, Lord God. Nagapamuhat ka na mo kanunay sa among mga kinabuhi, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa imong panalangin, O Lord. Salamat, Lord God, sa pag-bless ka na mo, Lord God, sa imong mga kanakan, Lord God. Lord, kanunay kami magapasalamat kanimo, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa tanan, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God, for everything, O Lord. Thank you, Lord God, sa paghatag ka na mo, Lord God, sa opportunity, Lord God, na magadayeg kami kanimo, Lord God. Walay rason, O Lord, na dili kami makadayeg kanimo, Lord God. Walay rason, Lord God, na dilian ka na mo, Lord God. Kay tungod, Lord God, takos ka, Lord God, nga among daygon, Lord God. Takos ka sa tanan, O Lord. Takos ka sa tanan, O Lord. Salamat, Lord God, sa mong pagkamayo sa mong kinabuhi, Lord God. Angayan kang balikan sa tanang pagpasalamat, Lord God. Kanimo lamang, Lord God, at kami magadahin, O Lord. Salamat, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Let us all be seated in His presence today. Amen. Lord, salamat, Lord, sa imuhang pagkamatinud-anon, ug amo kang gipadayon, Lord, sa pag-acknowledge. Gipadayon ka namo, Lord God, sa pag-recognize, Lord, sa mong taliwala karon as our Lord, as our Supreme God, Lord, ug amo ang tinungdan sa tanan, Lord, sa mong kinabuhi. Ug among Ginoo, ug among Dios, Lord. Lord, among giampo karon, Lord, na ikaw tudlo ka namo, Lord, as we open our hearts, Lord, sa imuhang pulong sa pagtuon namo, Lord God, sa imuhang word, Lord, kini, Lord, mahimo na makadasig, makaligoon ka namo, ug kini, Lord, magamit namo, Lord God, sa paglakaw, padayon, Lord God, sa pagpangalagad kanimo, Ginoo. Ginoo, salamat sa imuhang kaayo, Lord. Salamat, Lord, sa imuhang paghatag og protection kanamo sa matag adlaw. Salamat, Lord God, sa pag-provide sa mga needs, Lord. And this morning, Lord, we will give to you our lives, Lord God, because kini, Lord, ang among ultimate namo, Lord God, na offering, Lord, kanimo, Lord, this morning. Gamita, Lord, gamita ko, Lord God, as your instrument. This is not my word, O God. I am nothing without you, Lord God. Thank you, Lord, and we commit to you everything, our lives and our service, O God, this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So akong uluhan ako ang pag-share, akong i-share karon makigsuunan, no, living a blessed life in Jesus Christ. So ang pagpuyo diya nga bulahan diya kay Kristo, mga kaigsuunan. Bulahan ba ta? Amen. Bulahan ba ta or bulahan sa tanan? Okay. So living in a blessed life in Christ Jesus. Actually, mga kaigsuunan, I prepared this one ato ng Friday. I prepared something last Tuesday. Tuesday pa lang nahuman na ako ang warag na ko na set up nga i-share na ako karon ba. When the time that I visited sa Burgos din, nag-walking ko sa Boulevard, murag dito nakikistorya ko ni Lord, and I praise God for this mga. Then with time sa balay, murag ako na yung gi-contemplate ba na, Lord, kining speak to me, Lord God, kung nakay gusto i-kuan. Okay, so but anyway, si Lord God ang muhatag sa ato og direction, mga kaigsunan, no.
So living a blessed life in Christ Jesus. So mayon tag bulahan or gibless or blessed life in Jesus Christ. So kung tanaw na to mga kaigsuunan ang Bible, ng mga characters sa Bible, there are many biblical characters nga gibless sila sa Ginoo in different ways. Amen. When the time that dili lang nato siguro makita or ma-measure or ma-recognize na gibless dayta sa Ginoo mga kaigsuunan, kay we are always, or a person will always magbase magita sakat ng ato ang kakakita ang mga tangible things ba. Okay? So let me state to you ako ang kuano. I've always thought that blessings was a spiritual substitute for lucky, or luck lang siya ba. Okay, meaning the good things in my life don't happen by chance, or siguro in the time that naghatag na nato tong kinabuhi sa Ginoo, we are not living by chance and by luck mga kaigsuunan. Amen? So which is true mga kaigsuunan, because ang atong Ginoo mo bless siya sa tua or mohatag siya og bulahan nga kinabuhi sa tua, sumala sa tuang pagkumitar sa iyahang mga will or sa iyang will. Amen? Okay? People are actually living in luck or swerte. Okay? Okay? So, I feel more blessed right now, or let's say, na-bless ko karon tong testimony na to, no? Na-bless ko karon or grateful ko kay gipanalinginan ko sa kaning butang, di ba? So that is a person or a mere person understand na gi-bless siya sa Ginoo. Okay? So, siguro makita nato mga kaigsuunan that God is working, di ba? God is working dili the same sa ato ang perspectives. Amen? Di ba? When we pray, Lord, nothing happens. When we pray, pero si Lord naglihok na siya silently mga kaigsuunan. Amen? So Jesus seems to telling us that living a blessed life isn't really about getting, but about being. Amen? So, si Jesus nag-ingon sa tuano that ang pagpuyo diya sa bulahan nga kinabuhi is not about getting or gaining something, but it's all about being. Okay? Di ba? How can you say to yourself that you're blessed by the Lord na pagkuot nimo sa mong bulsa wa na kay kwarta? Okay? How can you say that you're blessed by the Lord na gisulayan ka? Di ba? Dili okay imong life. Okay. How can you say that you're blessed, living in the blessed life nga kuan man ganing ga-struggle ka, di ba? Or you say, Lord, am I really living just sa pagkabulahan sa kay Christ? Okay? All right? So I will going to share three things mga kaigsuunan, no. So unsaon nato pagpuyo diya sa pagpuyo sa kinabuhi nga mabulahan diya kay Christ or kay Jesus Christ mga kaigsuunan. Okay, there are lots of accounts in the Bible, di ba? Let's say si Paul gibless siya sa Ginoo. He considered blessed. Gibless siya sa Ginoo sa pagpasaylo, di ba? Gipasaylo siya sa Ginoo taliwala sa iyahang pagka manlulutos sa mga Kristohanon or si Christ siya mismo gilutos. Gibless si Paul sa pagpasaylo. Okay? Si Abraham gibless siya sa Ginoo somehow in lahi nga ways. Si David gibless siya sa Ginoo lahi nga ways. Di ba si Abraham gicredit siya righteousness sa Ginoo. Okay? So they are living blessed life in the Lord. Sa ato mga kaigsuunan, okay? How can we say to ourselves na nagpuyo ka sa mabulahan nga pagpuyo diya kay Christ? Okay? So the answer to the question, how can I live a blessed life? So how can I live a blessed life? Okay? So again, no, ang pagpuyo na sa mabulahan diya kay Christ mga kaigsuunan is not about getting or gaining something, but about being. We are blessed
we are like Him. Amen? So, like the kingdom, He describes in the Beatitudes this upside-down kingdom that Paul so eagerly proclaimed in Acts and his letter to the Romans church, mga kaigsuunan. Okay? So, being like Jesus is actually living a blessed life. Amen? Ito ba mana? Diba? Sabihin ka, Lord, how I can say that I live in blessed life, Lord nga. Wala mo, pag-ana mo sa mong bulsa, wala kay kwarta, ana. Kana ba itong basihan, mga kaigsuunan? When the time that you decided, katong mga, ato ang mga nagpabaptize last Sunday, ba? You are living in a blessed life, mga kaigsuunan. Amen? Declaring that you are a follower of Christ. Amen? So, ano siya, no? Living is not getting but being, mga kaigsuunan. So, the answer of this question, how can I live a blessed life, does not come nor by numbered spiritual living or bestseller or whatsoever na nakuha, okay, na gain, okay, I gain something, but it's part of the blessing of the Lord, mga kaigsuunan. This would be, kanibitang ma-open na to ang perspectives ba nga kanang, not to compare ourselves to others. Diba? Kitsa na ba yung nakahunaw na din nga si Lord unfair? Ako nakaingon ko na sa una. Ako nang i-admit. Sa una. Pero nang ginulsol ko na mga kaigsuunan. Ginulsol ko na. Sa prayer ko, Lord, unfair ka, Lord. Ingon jud ko. Pero in that time, nagibadlong ko sa Ginoo. James, you don't have the right to say that to the Lord. Pero ako ginang naingon sa Ginoo. Okay? But I repent, Lord. Pasaylo ako, Lord. Kay nadala lang ko sa... Di ba? So, in the time that we are asking the Lord, Lord, am I really living in a blessed life? Okay? So, being blessed is a godly perspective. Amen? It's not human perspective. Kaya nga kung human perspective, magid ang pagsabot sa pagpuyo sa mabulahon nga pagpuyo, mga kaigsuunan. We are always based on the things that we are seeing, di ba? Not to ma-feel tangible things. Okay? Being blessed is not a human perspective, but it's a godly perspective. Di ba? Just like Jesus always telling us, di ba, nga, seek the Lord, di ba? Follow me. Yung mga ginaingon ni Lord, that is blessed, di ba? Or living in a blessed life, mga kaigsuunan. Okay? It is a mindset of joy despite of different circumstances. Okay? A mindset that comes from the Lord, mga kaigsuunan. Okay? So, it is the pursuit of the knowledge and understanding of God's grace. Okay? Ang pagsabot sa grasya sa Diyos, mga kaigsuunan. A fierce resolve to seek His kingdom, His word, His truth, despite of temptations, different temptations or temptations of blessings in this world, mga kaigsuunan. Okay? So, being blessed is more than a gift of material prosperity, mga kaigsuunan. Amen? So, later on, I will give to you our text, short text na ako yatag sa inyo for our points, mga kaigsuunan. So, being blessed, ang mabulahon nga pagpuyo is more than a gift of material prosperity. Amen? Although it's part. Okay? Although it's part. Si Lord, mo bless gid siya sa tanan aspect sa tuwa, mga kaigsuunan. Amen? So, muhatag siya og wealth, muhatag siya og knowledge. Pero, as a believer, as a follower of Christ, dapat ang atong mindset or perspective na to sa pagkabulahan or pagka-bless based on the godly perspective of Jesus Christ, mga kaigsuunan. Amen? So again, daghan kaayo na mga account sa Bible, mga kaigsuunan, na how God bless those people, di ba? How God showed to them, okay, the power and goodness of God despite of
naay sila yung mga shortcomings na nahimo sa Ginoo. Okay? So Jesus wants us to understand what is really a life of being a blessed Christian. Okay? Which is to be like Him and to follow Him and to follow His will, mga kaigsunan. That is, Jesus wanted us to understand, mga kaigsunan, nga ang pagpuyo na sa iyaha is the best way for us to live a blessed life. Amen? So, muna siya, no? Being blessed is what? First, okay, how to live a blessed life in Christ, mga kaigsunan. So let us, I will state down number one, mga kaigsunan. Number one is, you can live a blessed life by pursuing Christ. Okay? Or we can live a blessed life by pursuing Christ. So basahan na to ang Ephesians chapter 1 verse 3, mga kaigsunan, no? Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the Lord and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. So, how can we live in a blessed life, mga kaigsunan? We need to pursue Christ Himself. Amen? I-pursue na to si Christ. Meaning, anong sila in terms of pursue? Sila sa Bisaya na pursue, ha? Sa Bisaya na. Ayag mo bitong siya ni? Sunod-sunod siya. Padayunon or kanang siya ni? Tinguhaon. Yes, tinguhaon. Yes, salamat, Pas. Tinguhaon, pursuing. Nga naman itong gusto gid nimo ba na Lord, ikaw gid ako i-pursue, Lord. Tinguhaon ta ka sa akong kinabuhi. So again, no, do not base on the things that you've seen and surrounds you. Wala akong nimo gi-bless, Lord. Because si Lord gi-bless naman gid ta niya. Amen. Karon is how to live. This is our response, how to live a blessed life. We need to pursue Christ Himself. Amen? So si Paul, kayo nila sa taga-Ephesians, no? Mano yung letter, no? Sa mga taga-Ephesians. Mano siya sa verse 3 na yung gingon dito, no? Heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Meaning, kailangan na ito tinguhaon ng Ginoo, mga kaigsuunan. Yung ano, if we, mana akong kiingon kaganina, no? Living in a blessed life is a godly perspective, not a human perspective. Amen? Yung kay ano, kay kung human perspective, ito mo atong pagsabot sa kanang gi-bless ka, makaingon ka nga, unfair si Lord. Pero dili biya unfair si Lord. Amen? So, muna siya, no, the time that I meditate this one, Lord, ako na-recall ba, pasilo ako, Lord, nga, college ko, nakaingon ko nga unfair ka. I mean, I was really, na-recall na nun ako, Lord, kabalo ko nga, pasailon ako ni mo ato, but, mga kong pasaylo balik. Kaya na-recall ko ba? So, I mean, it's, na ito yung mga downfall ba, nga mga, let's say, especially if we are, kalimitong, sa time na ako, manggid makikso, na mo nga time na, ako sa peak sa akong pagpangalagad sa Ginoo ba? Nag-serve ko sa iya, seryoso kay ko pag-serve, grabe, katunga time, I still remember, init kay ba, then kaning, with the time na ako'y gi-pray, then warag ka nang tagilit ang life, di ko ganang sa akong life, mo ito nakain ko, Lord, karoon na nung ko nag-seryoso, Lord, eh, mo ginaani, I mean, it's partly, no, na, mo po na akong experience, no, na, because I was, perceived, ang perspective ato sa bless is, ako lang makita, mangyod. Okay? Manano, we need to pursue Christ for us to live a blessed life. Amen? So, manangon na ingon na to karon that when we started to compare ourselves to others, Lord, share man imong gi-bless, Lord. How about me? Kailangan nato i-restart atong kaugalingon, makigsunan kung naapatay na ana nga mindset karon. Amen? So again, no, God bless us already. Aware ba ta ana nga nagpuyo na ta sa pinasahi nga mabulahan nga kinabuhi. We are aware because gisave na ta sa Ginoo. All we have to do is how
Lord, tagay ko og kaning i-pray nato sa Ginoo, Lord, enlighten my mind, Lord, how to live a blessed life in Christ. Okay? What I'm telling you here, mga kaigsunan, is our response every day. Response na to matag-adlaw. Para ma-remind ta nga gi-bless ka sa Ginoo, para ma-remind ta always nga, Lord, nagpuyo na day ko na sa pagka mabulahan nga kinabuhi. Amen. Tanan-tanan naman siguro tayo gi-pray ba? Lord, naatay gi-pray nga. Okay. Maybe a personal desire or something, a prayer for the family or somebody. Okay? Because God wants us to enjoy this blessed life in Christ Jesus. Amen? Thank you, Lord. So, number 2, mga kaigsuuna, no, I will only give you three lang ka points dali. So, how to live a blessed life in Christ, number 2, is you can live a blessed life by being a doer of the word, not just a hearer. Okay? Or we can live a blessed life by doing, or we are being a doer of the word of God, and not just a hearer. So, James 1 verse 22, no, do not, ingon din ang Bible sa James 1:22, mga kaigsunan, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Action, di ba? Okay? So, ang kaduha nga punto, mga kaigsunan, kung saan na ito pagpuyo, dana sa mabulahon, na kinabuhi diya kay Kristo, is we should be a doer. Atong buhaton ang pulong sa Ginoo. Not just a hearer or listener lang. Lisod dili. Lisod ba? Pero walay lisod, mga kaigsunan, kay ngano man gi-bless na mo kita sa grasya sa Ginoo. Amen. So, you want to live a blessed life in Christ? Buhaton nato ang pulong sa Ginoo. Amen. So, which is I believe one of the most important, di ba? Nato nga masabtan nga may lagi ka nga kanang isa mag-question ka, Lord, nagpuyo ba jud ko sa blessed life diya kay Christ? So, may mo evaluate imong self. Wala gani tay kuan, wala gani tay panahon sa pag tuon sa pulong. Labos sa tanan, wala dili na to ginasunod, di ba? Amen. So malang kuan lagi pud, mga kaigsunan, no, na kanami itong ang perspective sa kalibutan nga lagi panalangin na siya sa Ginoo kay he gained something, he gained promotions, materials and blessings, diba? Yeah, it's true. It's a form of blessing, mga kaigsunan. It's a form of gi-bless ka sa Ginoo. But again, no, si Christ or ang Ginoo, mga kaigsunan, gatan-aw siya how we kaning commit our lives to the word of God, okay? Doer. We should be a doer to the word of God. So, kung kini, mga kaigsunan, surely naatog yung ma-enjoy ang blessed life din na kay Christ, mga kaigsunan. Amen? So, ang kaning kwan ba, na ako yung mga realization po daan mga kaigsunan, no? Kaning forgiveness. Maning isa sa maning challenge ako karon nga bulan or karon nga week, no? Pero you know what? God gave me this wisdom. Tinood siya. Lisod kay i-forget, no? Makapasaylo ta ka, Brad, pero dili na ako malimtan ang imong gihimo sa ako. Tinuod na siya. Dili ko mutuo nga naay tao nga makalimot. But God gave me this wisdom. When the time man na imong ma-remember yang sala, mo po na ang time na balik-balikon po di mo siya pasaylo. Gets inyo? When the time that you remember that person, na-recall na ko yung sala ba, napasaylo naman din ako siya sa una. Na-recall. Kana nga time, pasayloon na po mo siya balik, kaya na-recall man mo. So inana ba? I mean, it's hard, mga kaigsuunan, pero si Lord, gahatag yun siya o kuan, gahatag siya o may message ba nga, mo na itong buhaton. You can forgive, but you cannot forget. It's true. It's really, really true, mga kaigsuunan. But God said, si Lord, mismo gayon nga, how many times mo siyang pasayloon?
multiply by 7 times, makaigsunan, di ba? So man nalagi nga, you can forgive and you cannot forget. It's true. Walay, di ko mutuo nga na ay makalimot. Napasakitan ko ni mo sa una, gipasaylo na taka, pero mubalik yun na sa tungon na huna. Mubalik yun na sa atong kasing-kasing. But when the time that you recall it, you remember the sala of your igsoon, mo po na nga time na balik-balikon po din mo siya pasaylo. Forgiveness won't change the person na imong gipasaylo, but forgiveness change us. So inana siya makaigsunan, no? Ang pagpasaylo, dili man mausab ang tao na imong gipasaylo. Kundi ikaw ang mausab na nagpasaylo. So mana siya, no, makaigsunan, no? Living in blessed life in Christ, we need to be a doer of the word, not just a hearer, makaigsunan. Ayun pa ang James chapter 1 verse 22. Do what it says. Lisod, no, lisod. When the time nga ma-remember nimo nga dako kini siya sala sa kuha bay. Pero Lord, napasaylo namin na ako, Lord. Pasiloon ni mo balik, kayo mo mang na-recall. So ano ba? So ina na siya makaigsunan, no? So manangingon, no, na napo ko ihatag sa inyo diri nga, these are the advices that people believe which are said by Jesus. Naay mga advices din is kalibutan ba nga we believe that biblical siya or giingon siya kay or giingon ni Jesus sa Bible. Una, which is ako nagilty pa ko kay usahay gahatag kog advice ani. Unang advice mga kaigsuunan, kani bitong follow your heart. Wala nagingon ni Jesus. We say, sige lang bay, follow your heart. That is not biblical advice. Jesus never said that. He said, follow me. Because the heart is deceitful above all things. Do not say to your kaibigan nga, follow your heart. That's a very wrong. Diba? Wrong advice nasa sa kalibutan. Ingon ni Jesus said, He said, follow me. Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can understand it? Wala ka. Pila na katawak kung naingon ani Lord na, okay na Brad, follow your heart. Urong na siya bay. Instead, follow Jesus. Kadua, be true to yourself. Jesus never said that either, mga kaigsunan. He said, whoever wants to be my disciple, he must deny himself. Take up their cross and follow me. Ako naka-advise ko kanina, sige lang ba, be true to yourself lang. Dili, hindi na siya biblical advice, mga kaigsunan. Ang gingon ni Jesus, no? If you want to be my disciple, you must deny yourself. Amen? So, katulo, believe in yourself. Wala na giingon ni Christ ng believe in yourself, mga kaigsunan. Jesus never said that. He said, believe in me. Because I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. But di naman na siya kwa, no? When you say, believe in yourself. I believe in myself because I have the confidence that the Lord or the power of God is in me. That's, dapat ka na itong context, mga kaigsunan. Because sometimes when you say, believe in yourself, it will create something pride or boosted. Maimutag ka ng kapayaso, no? So believing in ourselves alone is wala siya gikuha ni Christ, no? Jesus Christ never said that. But He said, believe in me. Okay? Not believe in yourself. Okay? But siguro makaingon ta, I have the confidence that I can do it. Because God is with me. Amen? So na yung mga wrong ba? Follow your heart. Nga naman, i-follow na to tong heart. Ang heart is deceitful, di ba? Grabe sa Lord, in the time that wala ko'y content no huna, nag-walking ko sa Boulevard. These things comes in my mind. Lord, salamat Lord sa imong mga revelations. Okay, next advice, live your truth. Wrong. Jesus never said that. When si Poncio Pilato questions Jesus about truth, ang siya ni Jesus, I am the truth.
And you will know the truth, and the truth will set you free. Ngayon tamingon na, pagpuyo sa mong kamatuuran lang, Brad. Wrong. Okay? Wrong siya nga advice, no? That people tend to think na tama. Okay? And the last advice, no, na atong makita sa kalibutan, no? As long as you're happy, that's all that matters. Okay ra, basta malipayon lang ka, Brad. Okay na, Brad. Wala na gi-mention ni Jesus. Ayun ni Jesus. Jesus never said that either. He said, what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Because karon madunggan na to na, happy lang ka ba, okay ra na siya. YOLO. You only live once. Okay ra gina siya, Brad. Sa happy lang jud ka. The things, si Jesus, wala na niya gi-mention. Wala niya gi-mention. Diba? Wala na niya gi-mention sa iyahang teaching or wala na niya gitudlo sa tuwa makigsunan. Okay? This is what the word says, no, but definitely not what the word tells us. Okay? Our hearts, ang ato ang mga struggle sa kinabuhi, mga kaigsuunan, will disconnect us. Diba? Will disconnect us sa mga biblical principles, mga kaigsuunan, because of these advices. Okay? You cannot say follow your heart because the heart is deceitful, mga kaigsuunan. Ako lang. Kapila na ako nag-advise na nga nakasulti ko na sa katao. Ano ba? Okay? So Lord, living in the blessed life in Christ Jesus, mga kaigsuunan, dapat ang ato ang perspective, it's a biblical perspective or godly perspective na gina siya, mga kaigsuon. Amen? So, you cannot say that as long as you're happy, that's all that matters. No? Wala nag-iingon ni Jesus sa iyang teachings, mga kaigsuon. Amen? So, palakpakan na ito ang ginawa, mga kaigsuon. I hope that natin nakuan karon, no? Natin nakutlo, no? Amen. Hallelujah. So, the last point, mga kaigsuon, how to live a blessed life in Christ. Okay. Number 3 is, you can live a blessed life by contemplating the lavishness of God's grace. Ano sabing lavishness? Luxury. Luxury, tama? So we can live a blessed life by contemplating the lavishness of God's grace. In Romans chapter 4 verse 8, no? So blessed is the one whose sin the Lord will never court against them. So ang context ni makaigsuuna, no, sa Romans chapter 4, kung basahon ni nato, mao ni siya ang the credit of righteousness ni Abraham gi-mention ni Paul dito sa mga taga-Romans how God credited Abraham and David for righteousness. Okay? In fact, no, si Abraham gi-credit ko iyahang deed ni Lord. Okay? But again, no, si God mo'y gahatag sa ato og pagkamatarong, og gi-credit niya sa ato ang pagkamatarong tungod sa ato ang pagkinabuhi dana kay Kristo. Amen? So gihimo tag maayo sa Ginoo kay tungod sa ato ang pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Amen? So in the time that especially sa time na kanang ato bitang mahunahunaan nga Lord kaning dili na kayo favorable sa imong situation, di ba? So just think that being a blessed person is a godly perspective, mga kaigsuunan. Do not say that God is unfair. Amen? In the first place, blessed na ni Lord. Okay? So we need to contemplate the luxury of God's grace. Grasya, di ba? Karuna ang grasya, amen? Ang sabi ng grasya, usually grasya kay rong atong una gakauno na to ang grasya. Diba? Salamat sa grasya, Lord. Amen. Ay ko, salamat sa grasya, Lord, nga nakapalit ko pagkaon. No, ana siguro ba?
the food are not the grace, but it's the blessings. But ang grace is mo ng kusog na imong gigamit para makapalit kag pagkaon. Amen? So, ang grace, ang kapasayloan, di ba? Ang chance. How many times that God gave us the chances? Second chance, third chance, di ba? Ako personally, kapila ko gitagag chance sa Ginoo para makabangon ko. That's grace. Amen? How many times that nibakod ka, natumba ka, nibakod ka, tungod sa grasya sa Ginoo. So, we need to contemplate the luxury or the lavishness of God's grace. Dili na to gamito na itong kagulingong kusog, mga kaigsuunan. Nga, mapapag yun ta na. Agad, tayo mahimo. Okay? We need to live a blessed life is dapat natin i-contemplate na, Lord, ako nang i-enjoy ang grasya but not to abuse it. Okay? Remember that grace is not the license for us to keep sinning. Amen? So, it's not the license, mga kaigsunan. But kailangan na natin i-contemplate nga, Lord, everything, nga nung padayon pa ko, Lord, nagbarog pa ko, Lord, kay abundansya imuhang grasya. Amen? So, living by grace is living a blessed life in Christ. Amen? Muna siya ang mga dapat nato ma-contemplate sa ato ang mga kasing-kasing mga kaigsuunan. Okay? Do not just say that I will going to follow my heart. That's not the advice of Jesus. Bitaw. Nanay na napagiuban nga mga content creator nagilabanan ng anak. Ngano panak-anak kanya, dili na mo mahatag ang luho sa imong anak. Look at the toxicity of the social media, mga kaigsuunan. Grabe. Okay? So again, mga kaigsuunan, kailangan na ito bantayan, no? You cannot say nga, be true to yourself. No. Kaya kung be true to yourself ka, makasala ta perminti. Tuma na, mga kaigsuunan? Unsay ingon ni Christ, dili ta magpakatuto sa itong kagalingon. We must deny ourselves. Opposite kay, di ba? Denied ourselves. If you want to be my disciple, deny yourself. Alsaon ng cross, sunod ta kay Christ. Nang ano mo ingon man tag, be true to yourself. Diba? Anyway, ano siya, no? Or naay mga butang na kailangan nato i-atubitang i-meditate sa Ginoo, mga kaigsuunan. Kani pong as long as you're happy, that's all that matters. That all that matters. I always hearing that even content creators, motivational speaker, basta masaya ka lang, ayos lang. It's not the good advice, mga kaigsuunan. The truth is living a blessed life in Christ is what? To be like Christ. Amen? Muna siya ang pinasahi nga pag kinabuhi, mga kaigsuunan. To be like Him. Di ba? To be like Jesus, di ba? So remember, we cannot really say nga, Lord, kaning nganong mas gibless man mo siya kaysa ako, di ba? We cannot say that one. Diba? Because God will bless us, give us the blessed life. Sa lahi nga pamaagi, mga kaigsuunan. Sa lahi nga mga pamaagi. Okay? It means when we recognize the living, blessed isn't something that we work hard or we kanim nagay nato kananing kamuta, di ba? Okay, achievements, di ba? We have a social state or mga imo nakuha nimo. It's not blessed life is not all about that. But it's part. Amen. So si Paul, when the time that he decided to follow the Christ, yung obsession kay Christ, di ba? Nganong nainato man siya, gibless siya og pagpasaylo. Remember ang journey ni Paul, dili ba kanang Davos. Okay, he walked in siyang missionary life sa kalisod baya.
pero he counted his life as a blessed one. Amen? So, mas gi-count niya sa time na nag-follow siya kay Christ as a blessed life, compare sa iyahang past nga life no na powerful siya, di ba? Unsa man si Paul, yung background, powerful siya, di ba? Dato siya, gibiyaan niya na. In the time that he followed Christ, mas iya tong gi-consider nga blessed, di ba? Huwag yang gi-consider yung old life as garbage, mga kaigsunan. So again, you cannot say na wala ka gi-bless ni Lord kay wala kay naabot, wala kay na-achieve, wala kay napatunayan, di ba? Especially people in our society, di ba? Unsa may first nga ginabasihan sa tao na ginarespetuan ka? What are your achievements? Di ba? Ang potato corner, kulba kay sila og requirements, grabe, pang Miss Universe. Nainamutanas ako kung student ba? Sir, kailangan gyud nga kanang professional ka para marespetuhan ka. Kulba kay nga pangutana ba? Anak ko dili. Di ba? Pero kailangan nimo makahuman og eskwela nga naman naa mo jud kas Pilipinas. Pero you know what, is that not the basis of respect? Di ba? Kung makatubang ka og somebody, di ba? Makatubang kag doctor, lawyer, grabe itong respect ba? Pero kung nobody lang siya, paglahi po na itong mahatag, that's natural sa tao, mga kaibigan. But remember this one, living a blessed life in Christ is not like that, mga kaibigan. Amen? So sa ato karon, atong paningkamutan uban sa grasya sa Ginoo, mga kaibigan. The 3 points that I shared to you, mga kaibigan. We need to pursue Christ, di ba? We need to be a doer of the word, and we need to contemplate the lavishness of God's grace for us to live a blessed life in Christ, mga kaibigan. Amen? So do not say nga, Lord, wala ko nagpuyo sa blessed life, Lord, kay wala ko ani. Amen? So ako is I am really sure. I am really sure, especially those who are newly water baptized, di ba? Grabe, pinasahi inyong mga kinabuhi, mga kaigsunan, di ba? Pero naipagsulayan na mga kaigsunan, pero pinasahi inyong mga kinabuhi. Amen? Bulahan nga pagpuyo diya kay Christ, mga kaigsunan. Palakpakan na itong Ginoo. Okay, so let's finish this one in our conclusion. No? Okay, want to know how to live a blessed life? Okay, God has woven His answer throughout the Scripture. No? So natubag ba? So we have leaned in a listen or breathe His word and feel the warm power of God's power through His word, mga kaibigan. Because that is where blessings begin. Okay, asa man mag-start ang panalangin, mga kaigsunan, ang blessed life, mga kaigsunan. In the time that we gave our lives to the Lord Jesus Christ, bless natong kinabuhi. Amen? So we cannot say, Lord, unfair ka, Lord, unfair, no? Ako na good mismo, especially sa mga young people, no? Ang mga young people is vulnerable kay sila ani. Vulnerable kay sila ani nga statement. Please do not say that. Lord, wapo ka siya boyfriend. Ako wala. Katawa. So yan na bitaw. So when the time that we gave our lives to the Lord Jesus Christ, that's the time blessed na tong kinabuhi. Amen. Do not forget that one. Okay? Do not forget that one. So again, no, God will really give to us the desires of our hearts. We only need to have faith, pray, and to delight ourselves to the Lord. And He will give us the desires of our hearts. Delight nato tong kagalingon. Atong ihatag atong kagalingon sa Ginoo nga malipayon ta. Delightful ta ba? Okay. Sige lang,
in the time, especially in the last days, mga igsunan, the last days, grabe. Ang toxicity, not only in, maski nara ka sa balay, ang toxicity, ma-feel nimo sa social media, di ba? Mag-glance ka sa imong cellphone, sa imong smartphone, sa mga balita. Pwede na nato ma-absorb ang toxicity, mga kaigsunan. But again, kailangan nato ibutang sa tuang kasing-kasing gunahuna that our life is being blessed by the Lord. Has been blessed by the Lord. Because that's where blessings begin, di ba? Kay Christ nag-start. Do not just merely follow your heart. Do not just merely believing in yourself. Do not just living in your truth. But living in a blessed life is living in Christ Jesus. Amen? So, mag-ampo tayo mga kaigsuunan. Ginoo, salamat sa imuhang pulong na imuhang napaabot, Ginoo, sa muang kasing-kasing. Lord, kami magpadayon, Lord God, sa pagkinabuhi, Lord, nga mabulahan, blessed life, O God, in Christ Jesus. Salamat, Lord, na ikaw, Lord, naghatag ka namo, Lord God, og lamdag sa mong nahuna. And it is my prayer, Lord God, that those words, Lord God, na kato mo, mutisok sa mong kasing-kasing, Lord, ug kani mahimo, Lord, na ma-aplikar, Lord, sa mga pagkinabuhi, Lord God. Ug kini mahimo, Lord God, na mo-turn into blessing, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa matagusa na naakaroon, Lord God, Lord. Padayon ka, Lord, sa pagpamuhat, Lord. Let your strength, let your wisdom, Lord God, magpadayon, Lord God, sa pag-maneuver, Lord God, sa mga kinabuhi. Aron kami, Lord God, makadesisyon, makalakaw, sa sumala, Lord God, sa mga kabubuton, Lord. And we also pray, O God, nga ikaw, Lord, padayon, Lord God, sa paglukob ka namo sa mga hamiling nga dugo, Lord God, sa mga deal, Lord God, sa mga situations, Lord, circumstances, Lord God, ug mga temptations sa kinabuhi, Lord. Thank you, Lord God, among ipadayon sa paghatag kanimo among kinabuhi, amo ang padayon kami, Lord God, sa pag-akumitar, Lord God, sa mga ginapangduhan, Lord. Kanimo, Lord God. Imo, Lord God, na mahimo ka namong priority sa among kinabuhi. Matag adlaw, Lord God. And we bring back the praises, Lord God, the honor, the thanksgiving to you. In Jesus' name we pray. Amen.